Ang pinakamahirap apulahing sunog ay yung sa oil o gas field dahil sa masaganang supply ng panggatong o fuel. Minsan, buwan ang binibilang para masabing fire under control at tuluyan ng mapula. Ganito ang nangyari sa worst oil field disaster sa buong mundo. Hindi lamang sunog mula sa mga pabrika ng kemikal ang maituturi na kritikal sa mundo ng petrochemical. Dahil kapag nasunog ang langis o gas mula sa pinagkukuhanan nito, ang resulta ay isang matinding pagsabog paitaas at pagsirit ng apoy na tinatawag na blowout. Maaring tumilamsik ang magkahalong langis at apoy mula sa pinakailalim ng lupa na kasing taas ng 6 na palapag na gusali. Sa mga ganitong sitwasyon, mga di pangkaraniwang bumbero ang kinakailangan. Sina Coots Matthews, Boots Hansen at Red Adair ang mga sikat at kilalang tagapuksa ng mga ganitong klase ng sunog. Sariwa pa sa alaala ni Brian Cross ang kanyang karanasan sa pamamahala ni Red. Kasama siya ni Red sa iba't ibang lugar sa mundo para puksain ang mga kadelikadong blowout. Katulad na lang nitong malaking pagsabog na naganap sa North Sea na kumitil ng 168 katao at nang tinaguriang worst oil field disaster of the century na naganap sa Middle East. Panahon ng Gulf War, talunan na ang pangkat ni Saddam Hussein nang ipag-utos niya ang pagpapasabog sa oil fields ng Kuwait. Nang dumating ang blowout teams, misturang impyerno na ang lugar. Mahigit 700 balon ng langis ang nasusunog. Isang impyernong kitang-kita sa outer space. Basically, everything you see out there are oil well fires, all the light spots. Ngunit hindi patatalo sina Cross at ang kanyang mga tauhan. Nilinis nila ang buong paligid nito at ang pinagmumulan ng pagsiklab. The bolts off, you have to clear all the source of ignition away from it and get the flow going straight up in one direction. Sa kanila binuhusan ng tubig na binomba pa nila mula sa dagat. Upang tuluyang mapuksa ang apoy, pinasabugan ito ng dinamita. Ngunit ng pinakadelikadong bahagi ng kanilang trabaho ay pagpasok sa mismong balon upang magkumpuni. Alam ni na Cross na ang kanilang totoong kalaban ay hindi apoy, kung hindi pinaghalong langis at natural gas na umaalimbukay sa ilalim ng balon. Pwede kasi itong sumabog anumang sandali. At anumang maling hakbang ay nangangahulugan ng kamatayan. Kapag wala ng apoy, maingat na tatakpan ng bumubulwak na langis. Matinding puwersa ang kinakailangan dito. Makaraan ang 9 na buwan sa pakikipaglaban sa nagliliyab na mga balon, nagapi nila ang apoy. Ito ang isa sa pinakamalalang urban inferno sa kasaysayan. Up next, ano ang mga dapat gawin kapag may sunog? Abangan